Guys, maulan na hapon sa inyong lahat, mga Katimbo Vlogs. Meron lang tayong pinuntahan sa town. Importante. So, come on. Uwi na tayo kasi parating na yung bagyo, yung cyclone. Pinakamalakas daw sa New Zealand for the past couple of years. So lahat sila pinag-iingat dito sa New Zealand. Pinag-iingat lahat. Kasi malakas-lakas daw ito for so many years na hindi nangyayari dito sa New Zealand. Cyclone Baino. Yan yung cyclone name nila dito, Baino. Ang expected landfall is mamayang 8 o'clock ng gabi. So as you can see now is talagang meron ng anong tawag dito? Meron ng maaga-aga ang ulan. Kaya bubuksan natin ang ating defogger kasi nagmo-moist na yung ating windscreen. Delikado yan pag hindi natin yan, medyo liwanag na rin. Sarap ng lomi nito, kaso nga lang kung nasa Pilipinas, so wala tayong mga ingredients para magluto ng lomi ngayon. Next time na punta kami ng grocery, maalala ko na mga ingredients ng lomi para maging okay naman ang comfort food natin pag ganitong mga tag-ulan. Nakakamiss talaga ang Pilipinas pag ganitong mga panahon. Mga mamihan sa kanto, mga parisan, sa kanto, lalo na sa Kamiling. Ay nako, stable yung ganyan mga cellphone holder. Ay nako, as you can see, andito na tayo sa downtown. Ay medyo hindi pa masyadong matraffic. Vlogs. Today is April 12, 2026. Magulan na araw dito sa New Zealand, Wellington, New Zealand.
nakakatamad maglabas-labas pag ganitong nag-uulan. Masarap lang gawin ay humilata, maglaro ng PS5. Yan ang mga magandang gawin pag ganitong tag-ulan. Ang tagal talaga ng lights dito sa Vivian Street. It would take ages bago mag-green. Ano ba yan? And as you can see mga Katimbo Vlogs, we're approaching the Basin Reserve. Diyan ginaganap yung mga football match at saka mga rugby match ng mga New Zealand teams dito sa Wellington. Yan ang Basin Reserve. Yan po. Bago paliko na yan, yan ang Basin Reserve. Diyan ginaganap yung mga matches. And we're approaching the Victoria Tunnel. May tunnel dito na balak gawing double tunnel ng government ng Wellington, New Zealand. Ang proposed budget nito is nasa 8 billion New Zealand dollars. At I think matagal pa bago nila maisa katuparan yun dahil marami pang pagpaplano ang kailangan nilang gawin. Tayo sa tunnel. Sometimes madalas din ang aksidente rito dahil yung mga minsan yung mga dayo, yung mga iba hindi nila na tatansya yung width ng kanilang mga sasakyan, lalong lalo na yung mga trucks na pag natiyambahan mo ay mga mababilis talagang magpatakbo rito, hindi man lang nagme-minor. Kaya minsan madalas ang accidents dito. Malapit na tayo sa Kilburnie, kung saan doon po tayo nakatira mga Katimbo Vlogs. Ano kaya ang masarap na merienda pagdating sa bahay? Medyo maghalo-halong cut tayo doon mamaya pagdating natin mga Katimbo Vlogs, dahil talagang walang handang pagkain doon. Ang gusto ko yung mainit na lobby sana. Maganda sana kung nasa na yung mga katulad sa Pilipinas na paglabas mo ng kanto ay andyan yung mga nagtitinda agad. Dito sa New Zealand is walang ganon. Walang ganong mga kalakaran dito. And karamihan ng mga nagtitinda rito ng mga restaurants are for mga Indian foods na hindi naman kabisado ng ating panlasa dahil hindi naman tayo masyadong nagkakain nga ng mga Indian foods. Hanap natin ng panlasa syempre is Filipino foods, which is very rare nga dito mga kabayan dahil bihira lang pag meron lang mga events na nagkakaroon ng mga
Filipino foods. Especially yung mga tambo-tambo, yung mga ganon. Mga bituka ng baboy, mga pernitong mga sisig, and ano pa ba yun, yung chicharong bulaklak. Yun yung mga bihira pag may mga Filipino events lang, doon lang nagkakaroon ng mga ganong paninda dito sa Wellington, New Zealand. Napaka nakakatamad pag ganitong panahon. Medyo malamig-lamig na. I'm sure sa Pilipinas is summer pa rin doon hanggang ngayon, dahil summer pa lang. Kasi I know, kasi last year May, nung umuwi kami doon, napakainit nga naman talaga ng klima natin yan sa Pilipinas, pero maski paano napakasarap magbakasyon ng Pilipinas. Iba pa rin ang feeling ng nasa sariling bansa kaysa dito sa ibang bansa. Maganda nga lang dito sa ibang bansa dahil pag guaranteed talaga yung mo, maski hindi ka pumasok is bayad ka. All you have to do is file a sick leave, and guaranteed naman yung 40 hours per week na trabaho ko dito sa abroad. Yun lang kinagandahan dito ng mga kumpanya dito. Wherein sa Pilipinas, pag hindi ka pumasok, no work, no pay. Walang ganon dito sa New Zealand. Bagay, ano ko bang magbukan mo? Only in the Philippines. Yan talaga. Pero kahit na ganon hindi ko pa rin ipagpapalit ang Pilipinas. Iba pa rin ang Philippines. Walang kasing sarap ang mabuhay sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, hindi ka, maski lasing ka doon, hindi ka nag-aalangan na may huhuli sa'yo. Dito sa New Zealand, pag lasing ka, may kalalagyan ka habang pag nahuli kang lasing na nagda-drive. Ang alcohol limit pa naman sa ngayon is 0.0 na. Dati 0.05. Pero ngayon talagang nag-consider ng strict compliance, lalong sa dosage ng nainom mo. Dati pinapabayaan lang nila yung 0.05, but now dahil sa strict compliance, pinirmis nila ng 0.00. So once may kahit isang guhit lang doon, 0.01 ka lang, may kalalagyan ka. I don't know kung automatic suspended yung license or hindi ko alam, kasi ayokong subukan mahirap subukan para malaman yun yung pinakamahirap, yung masubukan. Sa unang subak mo, simplang patay, wala nang license. Mahirap maghanap ng trabaho dito sa New Zealand kung wala kang full license, kasi ang hinahanap nila dito is full license ka. Kumbaga sa Pilipinas is professional license. And andito na nga tayo mga Katimbo Vlogs. Malapit na tayo sa bahay, paliko na tayo sa kanto natin, Apo Crescent. Okay. Hopefully gising na si Win-Win Food. Anak kong bunso na
puyat ng puyat. Mas importante pa yung pagpupuyat kaysa umanap ng full-time job. Eh, nako. Batang nga naman. Wala talaga. Yung kala nila lagi pa rin naka sandal sa mga magulang. Nasanay kasi na nandoon lang, kakain na lang. And see you next time.